Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan naman natin itong video ni Banat Bay kung saan yung reaction niya tungkol dito sa pagpuna ni Senator Rapi Tulfo sa taga-DepEd sa patungkol to sa PTA. So, panoorin natin kung ano itong inilalaban ngayon ni Senator Rapi Tulfo. Kita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pinuna ni Senator Rafi Tulfo ang DepEd. Ito na. Ito na yung medyo nagbanggaan ng konti si Senator Rapi Tulfo at si Vice President Duterte. Tingnan nga. Actually, hindi naman talaga nagbanggaan eh. Pero ito palalabasin ng ibang vlogger na lalo na yung bumibira kay Senator Rapi Tulfo nagkabanggaan. Pero actually, nagkaano lang to medyo miscommunication lang at medyo nadala lang ng konti do sa issue. Natin. Saan ay pang-aabuso sa tuwing may Parent-Teachers Assembly Meeting o PTA meeting sa mga eskwelahan. Sa budget hearing ng ahensya, inungkat ni Tulfo ang madalas na paghingi ng kontribusyon ng mga guro para sa electric fan, chalk o sa iba pang gamit sa eskwela. Pangingikil daw ito. Agad namang dumipensa si Vice President Sara Duterte na tumatayo ring DepEd Secretary. Anya, bagamat voluntaryo ang paghingi ng kontribusyon, may magagawa ang senador para tuluyan itong ipatigil. Ayon pa sa DepEd, may chalk allowance kaya bawal manghingi ang guro para rito. They must answer these questions because itong question ko po galing po to sa mga magulang na mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... pinagsasalita naman po kayo. Hindi kasi sinasabi, wag daw... Bali dito nagsalita nun si Senador Pia Cayetano hindi si BP Sara. Kasi baka palabasin nila. Si BP Sara nagsabi na hindi pinagsasalita naman kayo. Si Senator Pia Cayetano yon. Sagutin. Hindi. The VP would like to be the one to answer the Okay, question. thank you. We're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know and they knew na yung paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangikil kasi si teacher nangikil sa amin. Number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. Una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Naungkat din ang Nako, eto na. Actually, kung papanuuri mo yung part na yan, medyo parang nangyari dyan, nagbangayan ng konti. Pero kung papanuuri mo yung buong video, medyo hindi naman po. Okay? May punto si Rapi Tulfo dito. Actually, nung pinanood ko nga to, pagka tinanong nyo rin yung mga ilang kababayan natin, may mga tinatanong ako dyan how true ba ito sinasabi ni Senator Tulfo? Totoo ba ito? Ito bali dalawang side ang titingnan ni Banat Bay rito. Yung punto ni Rapi Tulfo at ang punto ni DepEd o ni BP Sara kasi siya secretary. So, dalawang punto titingnan niya. Yung mga PTA na kasi hindi ko kami umaatin dyan. Yung nanay ko hindi umaatin dyan. Hindi mga PTA. Totoo daw yan. Talaga nga namang may mga PTA meeting na ang nangyayari, usually fundraising ang project. Puro ganyan. Totoo po yan Yung mga PTA meeting, kasi parent po ako So, umaattend po ako ng PTA meeting. So, talagang usually, yan talaga yung nagiging ending ng meeting na yon. Pero may mga sinabi si Senator Rapi na parang tingin ko hindi updated. Tulad yung paghihingi ng chok. Parang hindi na nababanggit yung chok ngayon. Ewan ko dito sa lugar namin, hindi ko na sabihin kung nasaan ako. Hindi na hinihingi yung chok. Ang madalas na hinihingi ngayon is yung pang cleaning materials, pagtulong sa pagpipintura ng classroom, pag-ayos ng mga upuan, electric fan, at yung television sa loob ng classroom. Yun yung madalas na nagiging project ng PTA meeting. Every time meron po niyan. Tuloy po natin. Puro fundraising. Ang problema kasi dyan, pag ikaw, magulang ka at ikaw ay sumuporta
medyo yung sip-sip ka, parang ganun eh. Ang dating ngayon sa teacher, bibigyan niya ng halaga yung kanyang anak mo. Kasi tumulong ka doon sa proyekto. Pero pag hindi, medyo wala kang tulong. Wala kang ambag. Ganun. Dito, di ko masyadong anuhan dito si Banat Baya kasi parang ako yung experience ko as parent, ganito nangyayari. Nagkakaroon naman ng election ng PTA meeting sa mga parents. So, mga parents yung pipili kung sino yung magiging presidente ng PTA ng section na yon. Per section yan, iba pa yung pangkabuang eskwelahan per classroom yan, per section. Ngayon, per classroom, yun lang muna yung project nila. So, halimbawa, ako yung naging presidente ng PTA dito sa classroom na to, sa section na to, particular sa section na to. Kami yung mag-iisip ko, ano ba, titingnan namin yung classroom, ano ba kulang na itong classroom na to. Di ba? Ayan, pag i-release na ngayon ng teacher, kasi hindi siya pwede mag-suggest na ito yung i-project nyo. So, i-release niya. So, mangyayari parang, ganun din nangyayari na parang, parang hindi mo masabing demand, pero, sinasabihin niya na, dito po, naiinitan po yung mga anak ninyo, kasi kulang po sa electric fan yung classroom natin. At the same time, tayo na lang po yung classroom na walang TV. So, yung magiging presidente ng PTA na yun, yun yung magiging ano niya na, sige, yan na lang yung i-project natin. So, kakausapin na yung mga members, yung mga parents na dumating, ganito, wala, kasi sabi po ni teacher, tayo na lang po yung walang TV, pwede bang yun ang gawin natin project? So, yun na, magkakaroon na ng discussion doon kung magkano yung magiging contribution. Swerte na lang kung may magdo-donate. 'Di ba? Kung walang magdo-donate, yun ang pag-iipunan kung magkano yung magiging hatian. So, yun yung magiging problema. Sasabihin, voluntary naman. So, kung hindi naman magbibigay, hindi naman sinusulat yung pangalan ng estudyante, yung pangalan ng parents. So, hindi naman siguro malalaman ng teacher kung sino yung hindi nagbigay kasi nga may listahan. Ipapakita sa teacher yun. Ito na po yung mga nagbigay ng contribution. So, doon parang medyo siguro may tama si Banat Bay na mapapaboran yung estudyante. Which is, marami nagsasabi, totoo talaga yung nangyayari yung mga ganyan. Ang sinasabi naman, okay, ang sinasabi ngayon ng DepEd, yun naman voluntaryo. Ako, in this part, dito ako pagdating sa reasoning dito ako kay Senator Rapi. Bakit? Even if voluntary yan, sabihin na natin, voluntary yan. Okay, you are not required. But it's obvious, di ba? Hawak nila ang grades ng anak mo. Kahit ba sabihin mong voluntary yan, pag yan, bumili ng mani, bumili ng danggit. Magandang araw po sa inyo lahat. Ay hiningi ng contribution. Bali ito, yun lang. Doon sa huling part na sinabi ni Banat Bay, yung pagbili ng mga mani, danggit ng ganyan. Hindi na uso ngayon yan. Bali nawala na sa eskwelahan yung teacher yung nagtitinda. Ang mostly talaga nangyayari sa loob ng PTA meeting is yung project na dapat ang gumagastos is yung DepEd, hindi po yung mga parents. Yung nga lang, dahil alam naman natin na pag public school, mostly pag medyo malalayong lugar, kulang-kulang talaga. So, doon pumapasok yung PTA dahil doon humihingi ng tulong yung DepEd or ng school na yon para mas ma-improve yung eskwelahan. So, medyo dito, ang main problem lang dito sa tingin ko is yung corruption talaga. Maybe may budget talaga rito yung DepEd para sa particular na eskwela na yon, hindi lang nakakarating dahil sa corruption. Kaya itong mga teacher at yung student or yung parents, PTA, sila rin gumagawa ng paraan para mas mapaganda yung eskwelahan through voluntary na pagbibigay nga. Pero hindi talaga may iwasan, talagang mabibigyan ng special grades yung kusino yung magbibigay ng magandang project doon sa eskwelahan. So,
abangan pa natin tong magiging development ng hearing na to ni Senator Rapi Tulfo. Sa ngayon, maraming salamat po.